Hi mga ka-friendships! Mayang adlaw sa tanan! Maligayang pagbabalik dito sa ating channel mga ka-friendships! Dahil sa video ito mga ka-friendships, pag-uusapan natin kung paano at ano-ano ang mga TRF administration protocols and procedures mga ka-friendships. So ibig sabihin mga ka-friendships, nakafocus lang for today's video sa TRF Objective 6 to 9 and COIS. So, need nyo pong panoorin mga ka-friends. Kailangan talaga panoorin nyo mula sa simula hanggang dulo ang video ito mga ka-friends. Kasi ang video ito ay based on DepEd Order number 7, Series of 2023. So, ibig sabihin mga ka-friendships, ito ang sinusunod lahat ng division sa buong Pinas. Kasi naka-DepEd Order nga siya. So, mga ka-friendships, simulan natin. Huwag natin masyadong pabahin pa ang ating intro para alam natin kung paano ina-administer ang TRF exam. So, let's go na mga friendships. Okay, so dito mga friendships, nakikita natin ang unang protocol mga friendships, number 1. Designate some committee members who now first bullet have an in-depth understanding of the PPST, RSP process, and classroom observation protocols. And number 2, mga friendships, second bullet, dapat ang mga members or subcommittee members, mga friendships, are trained COT assessors and observers. And mga ka-friendships, dapat po learning area expert din po sila. Mga ka-friendships, ang mga subcommittee members po, sila po yung mga master teachers, head teachers, school heads or principals, PSDS, APS, and supervisors po mga ka-friendships. So, punta na tayo sa pang third slide mga ka-friends para alam natin kung ano-ano yung mga protocols. Okay, so sa pangalawang protocol mga friendships, the TRF must be administered on the spot. Yes, narinig nyo mga friends, nakita nyo yung on the spot dyan. Totoo yung mga friendships, pero tayo mga friends ay super wise na wise. Ay, hindi tayo papayag mga 10 na pupunta tayo sa isang na wala tayong kaalam-alam, kaya dapat meron tayong idea mga friends para hindi tayo mangangarag at hindi tayo ma-zero kung ano man yan kasi TRF exam yan di ba? Kaya tayo gumawa ng mga contents about sa TRF, mga sample answers kasi mga friends gusto kong tulungan tayong lahat, magtulungan ang bawat isa, kaya mga friendships share nyo yung mga nakuha nating mga sagot sa mga friends natin nangangailangan ng tulong din. Huwag tayong maging madamot, gusto kong mag-share lang tayo ng blessing kung anong meron tayo para mas dadami at marami pa tayong matulungan mga ka-friendships. So, pangatlo mga ka-friends, kailangan po ang time duration yan ay 45 minutes to 1 hour. Yes, mga ka-friends, ito ay sinusunod talaga ng divisions. Kasi mga ka-friends, sa batch po namin, strict, dilat na dilat yung mga mata ng mga proctors. So, hindi pwedeng lalampas ka ng 1 hour. 1 hour is 1 hour. So, finish or not finish mga friends, kapag time na, dapat ipasa na po doon sa naka-assign proctor. Kasi, bawat table po mga friendships ay may proctor. Kaya, gising na gising yung proctor namin that time nung kami nag-take ng exam. Okay. So, number 4 po mga friends is that HRMPSB must identify a designated location, preferably a room, for a teacher applicants to answer the TRF. And then mga ka-friends, pang 5 ay a proctor must be assigned to discuss the instructions and oversee the process. Okay, dito mga ka-friendships, sa pang 6 na procedure or protocol mga ka-friendships, the TRF evaluators must assess the applicant's responses based on the TRF rubric. Yes na yes mga ka-friendships, tamang-tama po ang narinig nyo. Hindi po basta-basta nagbibigay lang po ng points ang mga evaluators. So, nagbibigay po sila ng points based doon sa rubrics na para sa TRF in checking answers mga ka-friendships. Kaya kahit hindi nila gusto yung applicant, bigyan lang maliit, hindi ganong mga friendships. So, based talaga doon ang points nila sa sagot ng applicants. So, nakalagay dito mga friendships, first bullet sa under number 6,
Focus on the applicant's demonstration and knowledge of the indicator as reflected in the narrative or responses. And number 2, bullet here for 6, focus on the content, not on the quantity of the narratives. Long answers do not necessarily merit an exemplary rating. Yung exemplary rating, mga friends, yan po yung pinakamataas na pwedeng ibigay ng isang evaluator, mga friends, which is equivalent to 5 points, mga friendships. So, ibig sabihin, mga friends, dito sa number 6, hindi po pahabaan ng sagot. So, dapat po ang applicants ay sumasagot doon sa question or objective, mga friendships. So, hindi ibig sabihin kung 2 pages, 3 pages na ang nasagot mo sa question na yan ay automatic exemplary rating or 5 points ka na agad. So, dapat po huwag tayong lalayo doon sa objective, mga friendships. So, now, number 7 here, mga friendships, use the portion comments from the evaluators to write down statements that support the given rating. Okay, dito, mga friendships, can TRF be administered remotely or online? So, dito, mga friends, ito yung 2 possible answers dito sa question na yan. So, in the event when face-to-face TRF administration is not feasible, the TRF may be administered online or through other platforms. So, ibig sabihin, mga friends, kung sakali man na tumataas ang cases ng COVID natin, so, ang TRF can be administered through online or other platform na can be used for administration of the TRF exam. Pero, mga friends, since halos lahat ngayon or lahat ng mga places or divisions sa buong Pinas ay maliit na ang cases ng COVID, so lahat ngayon, mga friends, ng division sa Pinas ay on-site na po kinakandak or ina-administer ang TRF exam. And second point, mga friends, various online platform options are laid down in the guidelines. So, kung sakali man, mga friends, kung tataas ang cases ng COVID, so, the TRF exam can be administered in the online, mga friendships. So, wala pong problema yung kung sakali man, mga friendships, magka-problema sa COVID ang cases natin. Pero may mga lugar nga yung mataas ang cases. Pero alam kong kaya naman na face-to-face ang pag-administer ng TRF, mga friendships. Okay, so dito na bahagi, mga friends, pag-uusapan natin yung mga rubrics and forms na ginagamit ng mga TRF evaluators, mga friendships, sa pag-rate natin or sa mga applicants, mga friendships. Okay, dito na form, mga friendships, ito ay rubrics for rating the TRF. So, nakikita natin, mga friendships, meron dito exemplary E, 5 points, fully accepted FA, 3 points, and then not fully acceptable NFA 1 point. Ibig sabihin niya, mga friends, yan po yung 3 points, 3 types or kinds of points na ibibigay ng TRF evaluators. Hindi po sila pwede magbigay ng 0, hindi po sila magbigay ng 2 or 4. So dito lang po, mga friends, 1, 3 or 5 lang po ang pwedeng ibigay ng mga TRF evaluators or assessors. So, kapag bibigyan tayo ng isang, kasi highest points pwedeng ibigay, mga friends, sa isang evaluator ay 5 points. Kapag bibigyan tayo ng 5 points, mga friends, ibig sabihin yan exemplary. So, ito yung mga reasons, mga friends, kung bakit ka binigyan ng 5. So, the applicant was able to provide anecdotal and situational examples that support the demonstration of the objective. So, the examples, justifications, practices, instances provided by the applicants are aligned with the objective and showcase the applicant's depth understanding of the objective. And, mga friends, the response contained little to no grammatical and technical like capitalization, punctuation, etc. or mga errors, mga friendships. So, the applicant has good command of the language used. So, ibig sabihin, mga friendships, dito sa 5 points para mabigyan tayo niyan exemplary rating doon sa mga evaluators,
hindi lang po nakafocus na naibigay natin yung tamang thoughts or ideas, insights, points of view natin doon sa question, sa objective, kundi mga ka-friends, observe natin ang ating mga grammars and mga spelling, mga ka-friends, kasi po dito chine-check at binibigyan din po ng points ng mga evaluators kapag wrong spelling, tapos nag-small letter, big letter, hindi naman dapat. So dapat mga friends, observe din natin ng mga friends para makuha natin ang 5 points. So, dito sa 3 points mga friends, kung gusto niyo basahin to, yung mga reasons kung bakit ka bibigyan ng 1, bakit ka bibigyan ng 3 points, you can post the video para mabasa mo mga friendships. Sa mga hindi naman na kailangan na i-post ang video, so let's go na mga friends, tuloy natin ang ating video sa next slide. Okay, dito mga friends, teacher reflection form. Ito yung mga friends example na form na titika natin kung saan tayo sumasagot mga friends, nagsasagot ng ating answer based sa questions sa TRF Objective 6 to 9 and COIS. So dito mga friends, ito yung Objective 6, maintain learning environment that are responsive to community context. And then dito mga friends, yung questions sa taas. Mga ka-friends, may mga sinasabi ngayon, pinopost sa Facebook or on any other SOCMED na papalitan daw nila ang questions, ang objectives ng ibang divisions kasi marami na nakaalam daw na mayroon ng mga pinopost na mga possible answers sa objectives. Ito po yung mga sabi ko mga friendships ha. Itong teacher reflection form TRF 6 to 9 and COIS hindi po pwedeng agad-agad at ura-uradang papalitan ng isang division ang questions and objectives. Bakit po? Naka-depend order po yan mga friends, at lalo na ha mga friends, kung first implementation pa lang, the first gamit pa lang nila ng question at objective doon sa division na yan, so hindi nila pwedeng palitan yan. So isang paraan lang yan mga friends para ma-distract lang po yung mga applicants na hindi makapag-review. Ako naman mga friends, ang masabi ko naman dyan, sana huwag lang sabihin ng ganyan na napapalitan. Kasi mga friendships, kailangan po talagang may reviewers ang bawat applicant para maka-ready din. Ang pangit naman, kahit let nga, diba? Lahat tayo nagre-ready. So may mga review centers, mayroong mga available materials para gamiting review. Unfair naman sa TRF, wala din tayong mga materials gamiting review, di ba? So, wag natin pansinin yung mga sabi-sabi dyan online. So, focus tayo dito sa pag-memorize ng mga sagot. Mas okay pag-memorize mga friendships ha, kasi ang strict ng mga proctors. So, binabantayan, bawal ang cellphone po, bawal makasearch sa Google, bawal ang mga extra papers, ballpen lang po at yung form nito na ibibigay nila. Okay, so dito mga friendships, ito yung inter-evaluator agreement form. So dito po sila mga friendships naglalagay ng final rating nila. So nakalagay dito mga friendships ay inter-evaluator agreement form. So mayroong direction dito mga friendships discuss with the other assessors your reasons for rating in each indicator. So in case of different ratings, come up with a final rating. The final rating is not an average. It is a rating based on the reasons and consensual judgments. So indicate this rating on the column final rating. Add the final rating per indicator to get the total, then compute for the rating for portfolio assessment. So mga friendships, based dito sa binigay na direction, instruction for evaluators, hindi po nag-average ang evaluator sa paglagay ng number of final points mo dito sa number 1 first indicator. Kunwari mga friendships, ang rater 1 or evaluator 1, ang point mo ay 1. Ang evaluator 2, binigyan ka ng 3 points. Ang evaluator 3, kasi 3 evaluators yan mga friendships, binigyan ka ng 5 points. Yun, nagkaiba sila ng points. Ngayon, magde-decide yan sila by a setting agreement. Mag-uusap yan sila, mag-agree yan sila, mag-agree kung which of the 3 different ratings na ibigay sa kanila. Hindi po ito total ang 1 plus 3 plus 5 divided by 3. No, it's not. So,
mag-uusap siya kung anong final ilagay. So, kung kahit isa lang nag-5, the other two naglagay ng 3 or 1, pero kung maagrihan ng dalawa, papayag yung dalawa na makonvince niya na 5 ang ilagay to, so 5 talagang ilagay dyan, mga friendships. So, also number 2 na indicator, number 3 indicator, number 4 indicator, ganun din gagawin, mga friendships, ha? Same lang po, mag-uusap sila, hindi po i-average. Ngayon, mayroon akong maraming tayong maraming naririnig at maraming nagme-message sa FB page natin, mga friends. Nagtatanong, Surgeon, bakit po 20 lang po ang total dito? 20 lang po. So, saan po yung 5? So, mga friendships, dito po, advance na lang sa atin kasi mamaya mayroon kasi tayong tutorial din paano mag-compute ng result. Dito na kasi, mga friends, ang highest points po na ibigay ng evaluators sa atin, bawat isa sa atin ay 20 points. Ang 20 kasi, mga friends, ay constant yan. Hindi yan mababago. Kasama yan sa formula mamaya. Ngayon, ang tanong niyo kung i-5, 5, 5 yan, total 20. Yes, total 20. So, 20 over 20. Ang total score, ang final score mo, hindi po 20. Yan lang po ay final rating ng mga evaluators sa'yo. Now, paano makuha si 25? Kasi ngayon yung pinakamataas na makuha natin sa TRF exam. Mga ka-friendships, si 25 po, yan po yung weight allocation. So, makukuha si 25 kapag ma-solve na siya, ma-compute na siya using the formula. So, mamaya, magpapakita tayo ng example kung paano kinocompute ang final rating sa TRF. Ito lang po ay highest points lang makukuha natin sa isang evaluator or lahat ng evaluators na 20 points po na pag-agrihan nila. And dito, mga friends, sa form na to, kaya ako to sinasabi din sa inyo kasi sa form na to, lantaran po kasi ang solving dito. Kasi, mga friendships, ipapaliwanag sa chairman ng TRF kung ano yung score, ano yung napag-agrihan lang points, diyan ay yung total at ay yung computation ipakita sa iyo. And then yung pinakadulo niya, mga friendships, mayroon po itong evaluator 1 signature, evaluator 2 signature, evaluator 3 signature. And then pinaka-last po, signature po ng applicant. Kaya talagang malalaman natin ang final score natin sa TRF. Yan po yung kagandahan at gusto ko sa new guidelines, mga friends, kasi transparent po ang pagbibigay ng bawat points sa bawat criteria like sa education, training, ratings, experience, sa TRF, sa demonstration. Lahat po ipapakita, mga friends, kasi yun ang maganda dito sa new guidelines. Wala pong doktor dito, wala pong mga dagdag points dyan. Dito, mga friends, kitang-kita sa dalawa mong mata, ipapaliwanag sa chairman sa iyo. Kahit pag-evaluate ng mga documents, pag-uusapan ng tatlo, rinig na rinig mo rin kasi ikaw yung nasa gitna na sinalang, di ba? So, proceed na tayo sa next slide, mga friendships. Okay, so ito yung pinaka-last, mga friendships, sa part ng video natin. Sample computation for the TRF result, mga friendships, ng isang applicant. Before that, mga friends, mayroon tayong formula sinusunod. Ito yung points and co equals TRF rating, then over 20 times WA. Itong TRF rating, mga friends, yan po dyan ilagay yung pinaka-final rating ng tatlong evaluators sa atin based doon sa napag-usapan. And then dito, mga friendships, sa baba, yan po yung 20, constant po yan, mga friendships, sa constant, hindi po yung nababago kasama sa formula. WAI, weight allocation, okay? So, nandito naman yung legend, mga friendships, where TRF rating, basahin nyo lang yan, 20 highest possible score in the TRF, sinabi ko na yan, WA, weight allocation of 4 NCOI. Example, mga friendships, ang isang applicant, binigyan siya ng tatlong evaluators, total of 40 na pag-usapan na pag-agrihan nila. So, diyan po natin ilagay ang final rating niya sa taas, over 20 sa formula, times 25 weight allocation. So, dito po nakukuha si 20 sa 5, mga friendships, naglilito na kayo, huwag kayo malito. And then, 14 divided by 20 times 25 equals 17.5 final points pong nakuha ni applicant, mga friends. Sample computation po ito, over 25. 17.5 over 25 is malaki na po, mga friendships. So, mga friends, ganun po ang pag-solve ang computation natin sa
TRF exam. So, wag kayong malito kung saan si 5 na base po doon sa formula. Wag kayong mag-base doon sa apat na indicators lang binibase yung TRF natin na pag-rate. Hindi po yon. Final rating lang po ng evaluators. After nun, isosolve pa po sa formula kaya lalabas siya ng 25. Kaya mga friendships, sana naintindihan nyo po yung tutorial natin dito sa mga procedures and protocols and all forms, rubrics, and computation ng ating TRF kasi kailangan nating alam para hindi tayo maka-friendships, magugulat kung paano ang computation yan. Okay, so ngayon mga friendships, kailangan natin magpaalam na kasi ang haba ng video natin mga friendships. So bago ako tapusin ang video ito mga friends, sana po mayroon tayong natutunan dito. At kung hindi pa masyado nag-sink in, o hindi masyado naintindihan, pwede nyo pong ulit-ulitin, panoorin ang video ito mga friends para mas maintindihan natin, ma-memorize natin kasi karapatan po nating alam ang lahat ng nangyayari especially sa pagbibigay ng points natin sa application ito mga friends. Walang dayaan kasi yun ang sabi ko dito, ang gagandahan dito sa new guidelines ay transparent po ang computation, lahat po nakikita natin. So, yun lang po mga friends. And baka hindi ka pa nakapag-like mga friends, paki-like naman ang video ito, di ba? Na alam ko nakakatulong to sa atin, nakakuha ka ng idea ngayon, di ba? At baka hindi ka pa napag-subscribe, mag-subscribe ka na mga friendships, mga awa mo na. And then mga friends, baka mayroon ka kaibigan, friendships natin na kailangan nila ng explanation kung ano ang protocols, procedures, paano ang computation, mga forms, mga ganyan mga friends sa video na to, content, i-share mo to mga friends, baka makatulong tayo sa kanya, di ba? So that's all for today's video and see you sa next video mga friends. Love you all. Sorry sa haba ng video mga friendships.